Minahal ni Padre Pio ang Diyos mula pa noong pagkabata. Ngunit palagi ba niyang nais maging pari o nakipagbuno rin siya para sa pasyang iyon? Manatili at tutukan hanggang sa muli ang ating pagtatanghal ngayong araw upang malaman. Maligayang panonood sa Ang Tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang ninyo nadatnan ang channel na ito o kaya muli kayong nagbabalik, ikinagagalak namin narito kayo. Talakayin na natin ang ating kwento ngayong araw. Ang kwento natin ngayong araw ay mula sa aklat na Padre Pio, the Saint of the Third Millennium ni Olivo Sesca. Naganap ito bago pumasok si Padre Pio sa orden ng mga Pransiskano noong panahon ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa Amerika. Dahil dito, Francesco pa rin ang tawag sa kanya, ang kanyang pangalan sa binyag. Naglayag patungong Amerika ang ama ni Francesco upang maghanap buhay at iniwan ang kanyang asawa at ang mga anak sa kanilang maliit na bayan sa Italia. Isang karagatan ang namamagitan sa kanila at mabagal ang komunikasyon, ngunit ang kanyang puso ay laging kasama ng kanyang pamilya, ng kanyang baryo at ang kanyang lupang tinubuhan. Si Francesco, ang tanging marunong sumulat sa kanilang tahanan, ang naging tulay sa pagitan ng kanyang ama at ng pamilya. Sa kanyang mga liham, ikinuwento niya ang kanyang pag-aaral, ang gawain ng kanyang ina, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at ang kanyang mga kapatid na babae. Iniuulat niya ang tungkol sa mga panananim at ani at tiniyak niya sa kanyang ama na lagi siyang nananalangin sa mahal na Birhen upang maging maayos ang lahat at makauwi ito ng ligtas at ng walang kapahamakan. Bawat liham nagtatapos sa parehong paraan, isang paghingi ng basbas ng ama na nilalagdaan lamang ng ang inyong masunuring anak. Paminsan-minsan may dumarating na tseke mula sa Amerika. Dahil kailangan ng pirma sa koreo upang maipalit ito, si Francesco ang laging inaatasan para dito. Pinaghirapan ang perang iyon at iginit ng ama na dapat itong gamitin ng maingat. Kapag may hinala siyang may hindi kinakailangang gastos, hindi siya nag-aatubiling magreklamo. At dito nagsisimula ang puso ng ating kwento. Sa panahong ito rin, nakikipagbuno si Francesco sa ideya ng bokasyong pangrelihiyon. Ang kanyang unang kasigasigan ay tila humina at naging mapag-alinlangan. Nais niyang ibigay ang kanyang sarili ng buo sa Diyos, ngunit may bahagi sa kanya na nag-aatubili. Pakiramdam niya ay tila ba napipilitan siyang gawin ang pasyang iyon. At kung siya lamang ang masusunod, mas gugustuhin pa niyang manatili na lang sa bahay. Pag-isipan natin ito ng sandali. Ito ang taong magiging santo na makikipag-usap kay Jesus, makakakita sa mahal na Birhen, at makikipag-usap sa kanyang anghel na tagapagbantay o anghel na tagatanod. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya ang mapang-akit na hatak ng mundo. Sa tahanan, maaaring maging maginhawa ang buhay. Sa kumbento, babala sa kanya ay may mga sakripisyo, penitensya at paghihirap, at ang kanyang likas na pakiramdam ay tumututol dito. Kaya nang anyayahan siya ng kanyang guro na si Professor Cacavo sa isang paglalakbay patungo sa dambana ng mahal na Birhen sa Pompey, hindi siya nagatubili. Kaunting lira lamang ang halaga ng biyahe at naglakbay sila sakay ng kariton at nagbigay ito kay Francesco ng panahon upang makapagnilay. Nang malaman ng kanyang ama ang maliit na gastusing ito, marin siyang pinagalitan sa liham. Habang ako'y nagpapakahirap dito sa pagtatrabaho, ang bata ay gumagastos ng pera para lang sa pamamasyal. Si Francesco, 15 taong gulang pa lamang noon, ay sumagot ng mahinahon at ng buong galang.
Tungkol po sa reklamo niyo kay Mama sa pagpunta ko sa Pompey, may 1,000 dahilan upang gawin ko po iyon. Ngunit dapat ninyong isaalang-alang na sa susunod na taon, kung loloobin ng Diyos, ang lahat ng pista at aliwan ay magwawakas na para sa akin, sapagkat iiwan ko na ang buhay na ito upang yakapin ang isa pa na mas mabuti. Naunawaan ito ng mabuting ama at hindi na muling binanggit pa ang kasong ito. Hindi naglaon, nagsimula siyang magplano ng pagbabalik sa Italia. Hinimok niya ang kanyang asawa na dalhin si Francesco sa kanilang hura paroko upang humingi ng gabay. At sinabi niyang maghanda ng isang tapayang alak sapagkat sa kapistahan ng Mahal na Birhen sa susunod na taon, ako ay nasa Italia na. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Ipinapakita ng salaysay na ito hindi lamang ang isang santo na hinuhubog, kundi isang tunay na anak, kapatid, tagasulat at tagapangasiwa ng pananalapi ng pamilya. Nakikita natin ang kanyang malalim na pagkatao. Higit sa lahat, nakikita natin ang bigat ng kanyang pasya, ang hirap, ang pagtutol, ang tunay na tukso ng mas madaling landas. Ngunit ang mga ito ay hindi tanda ng mahinang pananampalataya. Sila mismo ang mga kondisyon para sa isang tunay at malayang pagpili. Kung walang pagtutol, walang tunay na malayang pasya. Kapag walang nakakaakit na alternatibo, walang panloob na pakikibaka. Walang ganap na paghahandog ng kalooban. Minsan, tila ipinapakita ng Diyos ang kanyang landas bilang mas mahirap upang malaya nating itong piliin. Hindi tayo inaakit ng Diyos sa pamamagitan ng pang-akit. Nais niya na piliin natin siya. Ipinapaalala ng kwentong ito na maging si Padre Pio ay nakipagbuno sa tawag ng Diyos at iyon mismo ang nagbibigay ng lalim at kahulugan sa kanyang oo. Hindi ito otomatiko, hindi ito madali. Malayang ibinigay iyon at ganyan ang nais ng Diyos na tugon natin sa Kanya. At dito ay wawakasan ko na ang ating pagtatanghal. Salamat sa inyong pagtangkilik at panonood. Naway pagpalain kayo ng Mahal na Birhen, ni Padre Pio at ng Panginoong Diyos at magkita-kita muli tayo sa susunod na video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, perché